Mga kaibigan, inyo bang napansin na ang target ng ilang mga senador na ang dating ay parang pro Duterte ay ipitin itong si General Nicolas Torre na siyang direktor ng CIDG. Dahil nga po ito yung nagpapatupad ng mga warrant of arrest. Okay? Dahil sa galaw ngayon ng mga senador, pinamuno ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano, okay, at saka ni Senador Bato de la Rosa, Jingo Estrada. Sino ba yung nag-participate dyan? Si Bongoy. Sila yung nag-participate dyan sa magkasunod na hearing ng Committee on Foreign Relations ni Amy. Okay? Committee on Foreign Relations, pero ang issue yung pagkakahuli kay Duterte. Okay? Ang iingay nila at nanggigigil sila sa ating mga otoridad dahil gustong-gusto nilang panagutin si Torre at si Pangulong Marcos. Yun naman talaga ang target nila eh. Pigain si General Torre kung sino nag-utos sa kanya or paaminin nila si General Torre na si Pangulong Marcos ang nag-utos ng pagkaka-aresto. Talagang pinipilit nilang si Pangulong Marcos ay ituro para magalit ang mga loyal, ang mga Duterte supporters kay Pangulong Marcos. Talagang hinihikayat nila na magalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Okay? Dahil nga pilit nilang pinipiga at kanilang pinapalabas sa interview sa media at sa hearing na merong mastermind, may nag-utos kung paano at bakit hinuli si dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang isaksak sa kukote nila kung meron sila noon na yung galaw ng Executive Department ay base sa warrant of arrest na dala ng Interpol galing sa ICC at pagpapatupad ng Republic Act 9851 para i-turn over ng Philippine government sa ICC ang dating Pangulo kasi meron siyang kaso at warrant of arrest. Yun eh. Gustong-gusto nilang palabasin na umamin ang mga cabinet secretary, ang military at ang pulis na si Pangulong Marcos ang nag-utos. Eh hindi naman aaminin ng mga yan. Kaya nga, matapos ang unang hearing at inimbok na ng mga cabinet secretary ang executive privilege under Supreme Court ruling, yung Ermita Neri ruling, eh talagang nire-respeto ng Korte Suprema ang executive privilege na hindi pwedeng magkaroon ng public hearing at i-reveal sa taong bayan ang mga sensitibong issue. Pero, kahit na may ruling ang Supreme Court, pinipilit pa rin nila. Kaya nga nagsagawa po ng isang hearing na naman si Aymin isang araw at nang hindi dumating, iba-iba ang sinasabi. Pasalamat na lang tayo dahil merong Senate President Escudero na isang abogado na kanyang pinaglalaban ang Supreme Court ruling at nire-respeto ang executive privilege at hindi magpapagamit. Ito yung totoong gustong parating gawin ni Escudero. Hindi niya papayagan at hindi niya sasang-ayunan na magamit ng iilang mga senador o isang senador o dalawang senador na nasirain ang institusyon at pag-awayin ang Senado at ang Malacanang tungkol dito. Okay? Ang sinasabi ni Escudero, kahit na merong silang request ng subpoena, subject yan for review ng kanyang mga abogado ng Senate Council. Okay? At alam ng Senate Council na meron ng ruling ang Korte Suprema sa issue. Kaya malaki ang posibilidad na hindi matuloy ang subpoena at pagpapaaresto. Ngayon, nandun na tayo. Halimbawa lang, merong subpoena at ipaaresto ang mga cabinet secretary sa General Torre. Okay? Ito naman si Alan Peter Cayetano ay talagang gusto niyang ipitin si Torre dahil magaling daw manghuli si Torre. Siguro dahil yung kanyang dalawang kaibigan parehong nahuli ni Torre. Si Kibuloy, kaibigan ni Alan Cayetano. Si Duterte ay kaibigan din ni Cayetano yan. So sabi ni Cayetano, magaling siya manghuli. Paano kaya kung siya, yung kanyang bang sarili, kanyang huhulihin din? O nakita mo naman yung mga ganon. Paano naman gagawin ni Torre yun? Sa tingin mo, susunod si Torre sa order nyo kung ayaw ng Malacanang? Pag sinabi ni Torre ng Malacanang, huwag mong ipatupad yung warrant of arrest na yan, huwag mong hulihin ang cabinet secretary, may magagawa ba si Torre? Kasi si Torre,
ay under din ng Executive Department. Dahil ang boss ni General Torre ay si Marbil, PNP Chief. Ang boss ni Marbil ay si Secretary Remulla ng DILG. At ang boss naman ni Remulla ay si Executive Secretary Bersamin at si Pangulong Marcos. So under sila lahat ng Executive Department. So kaya kahit maglabas kayo ng subpoena o warrant of arrest, hindi yan ipatutupad ng PNP para hulihin ang sarili at hulihin ang Cabinet Secretary. So ito ay dalalang or nag-iingay lang itong mga senador na identified pro Duterte dahil until now, hindi nila matanggap na yung kanilang amo at yung kanilang pinagtatanggol nung una pa ay hinuli at ngayon ay nakakulong sa ICC. Eh naman si Alan Cayetano, hindi mo talaga pwedeng panghawakan although ilang beses na yung napunta ng Malacanang. Nagmamano pa kay First Lady yan. May mga okasyon sa Malacanang, nandoon yan. Grabe makasip-sip, makabalingbing sa Malacanang, di ba? Pero yan noong 2016, grabe ho, kahit nung mga nakaraang mga eleksyon pa, ang pagbatikos niya sa mga Marcos, napakatindi. Yung ang kanyang kapatid, tinutulungan pa ni Pangulong Marcos para doon sa alyansa para sa pagbabago, si Pia Cayetano. Pero dinidikdik niya itong Executive Department sa isyong ito. So halata mo kung saan talaga sila. Sa aking opinion, yung grupong yan, ng mga senador, na active dyan sa hearing na yan, hindi in aid of legislation. Gusto lang nilang talagang palaki ng isyong ito. Papanagutin si Pangulong Marcos, magalit ang taong bayan kay Marcos, lalo na si Amy mayroong personal na galit. Hindi ko alam kung ano yung galit niya sa kanyang kapatid, anong galit niya sa pamilyang Marcos, bakit siya ibang-iba. Sa lahat ng Marcos, ibang-iba ito si Amy. Ay sumasabay naman ito si Bato, sinasabay ito si Jingo Estrada, sumasabay si Cayetano. Ay di ba, ano ba ang layunin nila? Ay ano ang katotohanan. No? Ako naman naniniwala, hindi bibigay ang Malacanang sa inyo. Paninindigan ng Malacanang ang executive privilege na katulad ng sinabi ni Senate President Escudero. Ultimo kay Escudero, hindi kayo makakalusot. Yung sinabi ni Escudero na iparinig ko na sa inyo ng isang araw na nire-respeto at dapat irespeto ng kahit sino ang ruling ng Supreme Court. Hindi pwedeng ang masunod ay iilang senador. Hindi pwedeng si Amy lang ang masunod, si Bato at si Cayetano. Dapat sundin at igalang ng institusyon ng Senado, ng buong Senado, ang Supreme Court decision na noon pa ay may desisyon na katulad ng kasalukuyang sitwasyon. Executive privilege. Ayan. Okay? So ano inyong masasabi dyan? Lutang na lutang, kitang-kita natin kung ano ang gusto nilang palabasin. Sirain si Pangulong Marcos. Pigain si General Torre para umamin kung sino nag-utos sa kanya. Pigain ang mga cabinet secretary at military kung sino ang mastermind ng pagpapahuli. Nandun pa rin sila ngayon hanggang ngayon. Samantala, nakakulong na si Duterte. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na siya isasalang sa International Criminal Court trial dahil meron siyang mabibigat na kaso. Ano ba yung qualified human, ano ba yung crime against humanity? Murder, torture, meron pang rape na binabanggit. Di ko alam kung bakit may rape pa. Napakabigat na kaso po niya. Pero itong mga kaalyado niya dito sa Pilipinas, nandun pa rin sila sa, kumbaga sa elevator, nandun pa rin sila sa ground floor. Ang pinag-uusapan paghuli. Ay samantalang magtatarayan na. Ay di ba? Pure publicity in aid of re-election. At saka, ang isa pang bottom line, isa pang gusto nilang palabasin ay papanagutin ang Marcos administration. Galitin ang taong bayan para magalit sa administrasyon. Yan ang isa sa mga purpose nila. Yan ang aking analysis at opinion. Okay? Opinion ko yan. Walang pwedeng magsabing mali. Dahil opinion ko ito. Yan ang aking observation sa nakakita ko sa galaw ng iilang mga senador na hindi makamove on until now. Why? Bahala na kayo. Please like and share ng video ito.